Sinadya ni Dongpil na magtungo sa Court of Elders upang kumuha ng mga dahon ng cave pine tea kay First Leader, na itanong naman ni First Leader kung sapat na ba ang mga ito at ano ang plano niyang gawin rito. Tinura naman ni Dongpil na napagbilinan lamang siya ng kanyang master at kailangan raw niyang masigurado na madala ito sa kanyang pagbalik. Sambit pa ni First Leader na nais niyang makipag-inuman at gusto niya rin sana itong makakwentuhan, gayunpaman ay tumanggi si Dongpil gawa ng masyado raw itong abala. Kaya giit nila First at Second Leader na wala na silang magagawa kung masyado itong maraming trabaho at mag-ingat na lamang daw ito, at sa huli ay humayo na rin si Dongpil pabalik sa City Bamboo Garden. Sa paglisan ni Dongpil sa Court of Elders ay agad nag-usap ang dalawa, wika ni Second Leader kung ramdam rin ba ni First Leader ang murderous intent na nagmumula kay Dongpil. Tugon ni First Leader na kahit anong gawin niyang pagsipat dito ay hindi daw ito normal dahil lubhang makapal ang murderous intent na inilalabas nito. Wika pa ni First Leader na marahil sa kasalukuyan siyang naninirahan sa solitary bamboo grove ay laging nasa panganib ang buhay nito kaya't lagi itong alisto. Pahabol pa niya na hindi man ganoon kaswerte ang kalagayan nito ngayon ay nasa mabuting kalusugan naman ito at naniniwala siyang patuloy pa itong lalakas. Samantala habang tinatahak ni Dongpil ang Bamboo Grove pabalik sa City Bamboo Garden, ay ramdam nito na tuluyan ng umangat ng isa pang antas ang kanyang lakas dahil sa mabagsik na karanasan sa solitary Bamboo Grove sa nakalipas na 8 buwan. Sa hindi kalayuan ay nakaramdam ng paggalaw sa paligid si Dongpil dahilan upang ito'y maantala sa kanyang paglalakbay, hindi siya nakatitiyak kung anong beast ito. Base sa masyadong mabigat raw ang mga yabag nito kumpara sa Xingxing at nang maramdaman ni Dongpil na papalapit na ito ay marahan siyang dumistansya para maghanda sa pag-atake. Sa pagsipot ng inaakala niyang beast ay nagulat ito dahil ito pala ay ang ating bidang nanggigitata na may hilahil ang kabayong beast. Sa puntong ito ay nakita rin ng ating bida si Dongpil na nakabalik na pala. Tinura naman ng ating bida na masyado itong nagmadali gayong pwede naman daw muna itong makipag-inuman sa mga kasamahan niya. Pag-alit na sinambit ni Dongpil na humuli na naman daw ito ng Lucio at nangako din daw ang ating bida na hindi ito aalis ng City Bamboo Garden hanggat hindi pa siya nakakabalik. Nagdahilan naman ang ating bida na masyado daw itong nabagot at nag-ikot lamang siya ng matanaw niya itong Lucio. Hinuli niya rin daw ito sa inis dahil naalala niya ang huli nilang engkwentro, kaya't maghanda na daw si Dongpil dahil siya na raw ulit ang bahala sa kanilang hapunan. At nang mapagtanto naman ni Dongpil na ayos na pala ang ating bida ay agad nitong pinatatanggal ang suportang patpat na kawayan dahil mukhang magaling na raw ang baldado nitong braso. Nagbaliktanaw naman sa ating bida ang mga ginawa niyang pang-aalila kay Dongpil dahil batid niya na sinamantala niya ito at naging madali ang buhay niya sa mga nakalipas na buwan. Matapos maghapunan ng kalderetang Lucio ay iniligpit na ni Dongpil ang mga bowl at itinabi na rin ang mga buto nito. Nang mapatigil siya at masambit na kung may maniniwala pa ba na dumanas ang ating bida ng key blockage gayong nagagawa na niyang tumalo ng Lucio ng mag-isa. Nang makita ni Dongpil na natapos na sa pagko-cultivate ang ating bida, ay marahan itong pamwesto sa likuran na nagresulta na naman sa pagkakagulat nito, na mas ikinatakot ng ating bida dahil ngayon ay dilat ang mga mata ni Dongpil. Pinaalala naman ni Dongpil na batid niyang malakas ang ating bida ngunit ito'y nangako na hindi ito pupunta sa mga mapanganib na lugar nang wala siya. Naiirita namang wika ng ating bida na anong magagawa niya dahil nauubos na raw ang kanyang oras. Naguluhan naman si Dongpil at saad niya kung ano ang ibig nitong sabihin. Tinanong pabalik ni Soryang si Dongpil kung lingid ba sa kaalaman nito, at ipinaliwanag ni Soryang na delikado na ang lugar na ito at mas magiging delikado pa sa pagtagal. Tila naguguluhan pa rin si Dongpil at hindi niya malaman ang nais nitong iparating. Wika ng ating bida na totoong misteryo ang lugar na ito dahil ang makapal at mabigat na spiritual key na naiipon dito ay nagagawang mabago hindi lang ang mga spiritual bamboo at spiritual beast maging ang katawan ng mga tao na naririto. Dagdag pa ng ating bida na kahit pa nagsanay sila ni Dongpil ng matindi at nagpalakas, ang resulta na mayroon sila ngayon ay imposible raw magawa lang sa loob ng 8 buwan kaya daw ito lubhang delikado. Pahabol pa niya na ang sobra ay kasing delikado ng sobrang kulang at kung ang mga bamboo at beast raw ay nagawang umangkop sa kagubatang ito ng walang kahirap-hirap, ay ibang usapin na raw ito pagdating sa mga tao. Sambit ng ating bida kay Dongpil kung ilang buwan sa tingin nito bago tuluyang gumaling ang nabali niyang braso,
Tumugon si Dongpil na base sa bali at posisyon nito ay 2 buwan ang kailangan niya. Mayabang naman ipinakita ng ating bida at wika niya na 1 linggo lang ang kinailangan niya. Bukod pa dyan ang mga sugat na natamo niya sa pagtugis sa Lucio kanina ay inabot lamang ng 2 oras para tuluyang gumaling. Tinuran pa ni Soryang na kung sa tingin ba ni Dongpil ay normal pa ba ito, at kung ang balat ay nasugatan, kusa itong pinapagaling ng ating katawan. Ngunit paano daw kung ang natural na proseso ng ating katawan sa pagpapagaling ng mga sugat ay pinabilis ng husto? Ano raw ang maaring mangyari sa mga katawan nila kung patuloy na pinapagaling ng katawan ang mga sugat na tuluyan naman ang magaling? Ito raw ay haantong sa pagsabog. Ayon pa sa ating bida na ito raw ang tunay na katangian na nakakubli sa solitary bamboo grove, ayos naman daw ito para sa pagpapaunlad ngunit sa panandaliang panahon lamang dahil hindi ito makakayanan ng katawan ng tao. Wika ni Dongpil na ang ibig bang sabihin ng ating bida na ang kapangyarihang magpagaling ng solitary bamboo grove ay lumalakas, giit naman ng ating bida na ang mas tiyak ay ang spiritual key na nakapalibot sa bamboo grove ay ang siyang salarin. Batid din ng ating bida na sa 2 o 3 buwan ay tuluyan ng hindi makakayanan ng tao ang manatili dito kung patuloy pa ang paglakas ng spiritual key sa bamboo grove. Kailangan na raw nilang lisanin ang lugar na ito at huwag nang hintayin pang magdusa ang mga katawan nila at mamatay. Tuon naman ni Dongpil na hindi pa sila maaring umalis dahil wala pang pahintulot ang ating bida galing kay Demon Lord. Paglilinaw naman ng ating bida na pinapunta lamang siya ni Demon Lord dito at wala rin naman itong sinabi kung kailan siya maaring bumalik. Bukod pa dyan ay sa una pa lamang ay hindi naman ito isang parusa bagamat pinagbigyan lamang ni Demon Lord ang pakiusap niyang magpahangin. Matapos magpaliwanag ng ating bida ay pinaplano na nila ang pagpunta sa pinakaibuturan ng bamboo grove na hindi pa nila napupuntahan, dahil narito raw ang spiritual bamboo na inaani ng mga leaders at nais makuha ito ng ating bida sa loob ng 3 buwan bago nila tuluyang lisanin ang solitary bamboo grove. Lumipat ang eksena kay Hong Yuamon ang 4th Young Lord, hindi ito makatulog dahil naiisip nito ang mga sinabi sa kanya ni Demon Lord patungkol sa ating bida nang biglaan siyang ipinatawag. Batid raw ni Demon Lord na may plano si 4th Young Lord na kalabanin si Soryang at ipinaalam niya rito na hindi niya tututulan kung anuman ang plano nito para kay 3rd Young Lord. Sa isip naman ni Yuamon na kung wala bang pakialam si Demon Lord kung magpatayan ang kanyang mga disipulo at gusto raw ba nitong iparating sa kanya na para maging karapat-dapat na maging tagapagmana ay kailangan niyang madaig at magapi ang ating bida. Tahasang inilahad pa ni Demon Lord kay 4th Young Lord. Nasa kasalukuyan ay nasa mabuting kalagayan si Soryang sa solitary bamboo grove na siya namang gumulat rito, sa isip ni Yuamon na hindi man lang tumalab ang mga gamot na ibinigay ng kanyang hangal na Allepores, kahit pa ito'y dumaranas ng key blockage at nagawa pa raw nitong magpalakas sa solitary bamboo grove, hindi rin niya moari kung paano nangyari ang mga ito, pahabol ni Demon Lord na plano na rin niyang ipatawag ang ating bida. Matapos magnilay ay hindi maipagkakaila ang puot at pagkamuhi ni Yuamon, nangangalit niyang inisip na napunta lamang sa wala lahat ng planong ginugol niya mapatay lang ang ating bida, bukod pa dyan ay lalo pa itong lumakas, kaya sa pagbalik raw nito ay titiyakin niya na may kalalagyan si Soryang. Bumalik ang mga panel natin kay Dongpil at sa ating bida, ibinigay na ni Dongpil ang mga ibinili ni Soryang nang magtungo ito sa Court of Elders. Tuwang-tuwa naman ang ating bida dahil bukod sa cave pine tea leaves ay kalakip din ito ang 5 pakete ng turbid elimination herbs. Ayon pa kay Soryang na ang aroma ng cave pine tea ay kayang magtaboy ng mga beast na makakatulong raw ng bahagya para mabawasan ang kanilang labanan papunta sa kaibuturan ng bamboo grove. Ngayong alam na ni Dongpil kung para saan ang mga cave pine tea leaves ay inusisa naman niya ang patungkol sa turbid elimination herbs at wika ni Soryang na may pakinabang ang lahat ng mga bagay-bagay. Sa pagsipat naman niya dito ay nasa magandang kondisyon raw ang mga ito kaya sana'y magdala pa ito ng marami sa susunod. Tinapat ni Dongpil ang ating bida na hindi niya raw ito masasagot dahil ngayong buwan raw ang Parmas-iyan ng Demon God's Palace ay sasaliksikin ang tinatayang proporsyon ng Supreme Healing Potion na nakabase sa herbs na ito. Bukod pa dyan ay ito rin ang pangunahing sangkap ng Supreme Healing Potion, kaya't aabutin pa raw ng 2 buwan bago siya muling makakuha nito. Nang marinig naman ng ating bida ang Supreme Healing Potion ay inusisa niya si Dongpil ukol dito dahil sa pagkakatanda niya ay ito ang ipinainom sa kanya ng hangal na pisisyan sa loob ng 3 buwan matapos niyang magising.
Ayon sa ating bida, ang turbid elimination herbs ay may kakayahang alisin ang kahit anong turbidity sa katawan. Kaya bakit daw ito ipinaiinom sa kanya gayong nasa bingit siya ng kamatayan dahil sa mga sintomas ng key blockage noong mga panahong iyon? Ang turbid elimination herbs ay masyadong malakas at maging ang demonic energy ay inaatake nito. Ito'y ayos lang daw gamitin sa mga may maayos na pangangatawan ngunit lubhang delikado para sa mga nasa bingit ng kamatayan. Dagdag pa ng ating bida na kahit sinong may kaunting kaalaman pagdating sa medisina ay hindi ito mairerekomenda. Tanong ng ating bida kung alam ni Dongpil ang Silken Clarifying Needle. Alam daw ito ni Dongpil na isang uri ng acupuncture na ginagamit para paigtingin ang mga muscle upang bumalik sa balanse ang katawan matapos ng matagal itong hindi nagamit. Nasubukan na rin daw niya ito ng ilang beses at hindi rin naman daw mahirap ang proseso, maging ang epekto nito sa katawan ay eksakto lang din. Nang sa mga puntong ito ay napansin ni Dongpil na natahimik ang ating bida at seryosong nag-iisip. Hindi maarok ng ating bida ang pagpapainom sa kanya ng Supreme Healing Potion na naglalaman ng turbid elimination herb sa katawan niyang nanghihina, maging ang paggamit ng Silken Clarifying Needle sa maigting ng katawan ay lubhang delikado. Pangamba ng ating bida na hindi magagawa mag-isa ng hangal na pisisyan nito at hinala niya na sangkot ang isang high-level executive dito o marahil isa sa mga disciples. Napagtanto naman ng ating bida na kung isa sa mga disipulo ang salarin ay maaaring may koneksyon nito kay Fourth Young Lord, dahil ang unang bumisita sa kanya ay si Hong Yorin na kawani ng kagawaran ng Internal Enlightenment Facility na anak din ng pamilyang Joksa na isa sa 7 makapangyarihang pamilya sa demon cult na kapatid din ni Hong Yuamon. Lumipat ang eksena sa hangal na pisisyan at ipinaalala nito kay Yuamon na inumin na ang cave pine tea bago pa ito lumamig. Tinanong naman ni Yuamon ang pisisyan at ang pangalan pala ng hangal na ito ay Xin Wei. Ano raw ang pinakamahirap pasukin na lugar sa loob ng demon cult? Tugon naman ng hangal na si Xin Wei na kung ang solitary bamboo grove ba ang tinutukoy nito. Ayon naman kay Fourth Young Lord, ang solitary bamboo grove raw ay mahirap pasukin dahil maging mga high-level executives ay hindi makakatapak dito ng walang permiso ni Demon Lord. Ang nais iparating ni Yuamon ay kailangan nilang magtalaga ng espiya dito para magbantay sa ating bida. Nagbigay naman ng suhestyon si Xin Wei na ang military office ang nababagay para sa trabaho na ito. Nabalitaan daw niya na ang kontrol ni General Strategist sa organisasyong ito ay napakaigting na maging ang demonic elders nga raw ay walang magawa. Ngunit hindi ito sinang-ayunan ni Fourth Young Lord dahil hindi naman daw mahirap pasukin ang kagawaran ng military office. Bukod pa dyan, sa sobrang henyo ng kanilang General Strategist ay hinahayaan lang nitong mapasok ang organisasyong hawak niya para lang malaman kung sino-sino ang mga sangkot dito at para din magamit itong pagkakataon laban sa kanila. Saad ni Xin Wei na kung hindi nila magagamit ang military office ay anong pwede nilang gawin. Tinura naman ni Yuamon na plano niyang gamitin ang Court of Elders dahil malayo ito sa lahat at ang tanging trabaho lang ng mga ito ay protektahan si Demon Lord at ang demonic cult. Nang mabanggit naman ni Yuamon na buhay pa si Soryang ay nabigla dito si Xin Wei dahil alam niyang 8 buwan na simula nang ipatapon nito sa solitary bamboo grove na alam naman ng lahat na isang napakadelikadong lugar. Wika ni Yuamon na narinig niyang may isang talentadong nilalang na inatasan para magbantay sa ating bida roon at kung nauna lamang daw siyang maglagay ng bantay para sa ating bida ay sigurado siyang patay na sana ito ngayon. Seryosong inutusan ni Yuamon si Xin Wei na maghanda ng mga tao at armas at kung sa key blockage at demonic forest ay nagawa daw nitong manatiling buhay ay sisiguraduhin daw niya ngayon na mamamatay ito. Nais daw gamitin ni Fourth Young Lord ang mga taong mahahanap ni Xin Wei na naghahangad na maghiganti kay Soryang. Bumalik ang eksena sa ating bida kung saan pinipigilan nito ni Dongpil na magtungo sa pinakaibuturan ng Bamboo Grove at kumalma lamang daw muna ito dahil hindi naman ito alam kung anong klaseng mga beast ang naroroon. Tugon naman ng ating bida na wala daw magbabago kung alam niya ang mga beast na naninirahan doon, kaya kahit ano pang panganib ay hindi nito mababago na nauubusan na sila ng oras at wala din daw siyang balak sakuan ang spiritual bamboo na naroroon. Saad ni Dongpil na maghunas dili ito at isasangguni niya muna sa Court of Elders ang patungkol sa mga beast na naroroon upang makapaghanda sila. Ngunit hindi sang-ayon ng ating bida dahil wala pa ring magbabago kung madadagdagan ang kaalaman nila patungkol sa pinakaibuturan ng solitary bamboo grove.
Sambit ng ating bida kay Dongpil kung bakit ang mga high-level executives lang ang naatasang mag-harvest ng spiritual bamboo roon. Dahil kung may magagawa ang sinasabi nitong paghahanda ay pwede naman daw magpadala ng kahit na sinong demonic human dito. Ang rason daw kung bakit hindi nagpapadala dito ng kung sino-sino lang ay sa kadahilan ng hindi ito kasing lakas ng mga high-level executives kaya wala din itong saysay. Mariin naman sinabi ni Dongpil na mas may rason na ang ating bida na huwag nang tumuloy dahil hindi naman ito kasing lakas ng mga high-level executives. Tama naman daw si Dongpil dahil hindi nga naman daw siya pwedeng ikumpara sa Great Nine Demonic Elders, ngunit may talento raw siya na wala ang mga ito. Ang tinutukoy ng ating bida ay ang Dark Shadow Arts at ang Dark God Phantom na isang uri ng stealth technique. Ipinaliwanag ng ating bida na sa kasagsagan ng gyera noong siya pa ang namayaning King of Assassins ay hindi maiiwalay sa kanya ang stealth technique, kumpiyansa rin niyang pag-amin na siya ang pinakamahusay sa paggamit ng stealth technique bilang pinakamahusay na assassin sa mundo. Sa nakalipas na 8 buwan raw ay hindi siya nagkaroon ng pagkakataon gamitin ang Dark God Phantom dahil wala naman siya sa isang gyera at itinuturing lamang niyang isang training ground ang Solitary Bamboo Grove. Ngunit ibang usapin na raw ang misteryo ng pinakamalalim na parte ng Bamboo Grove, nakatitiyak rin ng ating bida na kakailanganin niyang gamitin ang lahat ng paraan makamit lang ang pakay niya roon. Pahabol pa ng ating bida na sa pagbabagong anyo ng Dark Shadow Key niya na ngayon ay isa ng demonic art ay hindi na nito magagawang gamitin ang Dark God Phantom kung kailan niya gusto. Ito raw ang rason kung bakit kailangan niya ang Turbid Elimination Herbs dahil ito ang magpapahinto ng daloy ng demonic energy na siyang magbibigay daan naman upang magamit niya ang Dark God Phantom nang walang tinatamong pinsala. Mayroon lamang siyang 30 minuto sa oras na inumin niya ito at sapat na rin daw ito hanggang sa marating ang pinakamalalim na parte ng Solitary Bamboo Grove. Inatasan ng ating bida na maghintay na lamang si Dongpil rito. Ngunit hindi sang-ayon si Dongpil at hinarangan niya ang ating bida, sa inis ay mariin itong iniutos na umalis ito sa daraanan niya na binaliwala naman ni Dongpil, at kung gusto raw ng ating bida na lumisan mag-isa ay kailangan daw muna niya itong pugutan. Dahil sa nakita ng ating bida na seryoso si Dongpil ay wala na itong nagawa ngunit binigyan niya ito ng kondisyon na hanggang sa entrada lamang ng pinakaibuturan ng Solitary Bamboo Grove siya sasamahan nito. Mabilis ang naging paglalakbay nila patungo sa pinakamalalim na parte ng Bamboo Grove, nang mapahinto ang ating bida dahil dito niya raw nahuli ang tinugis niyang Lushu kamakailan kaya't malapit na raw sila sa entrada. Sa paglalakad nila ay nakaamoy ng naaagnas na bangkay si Dongpil at sa hindi kalayuan ay namataan niya ang mga bangkay ng mga beast na naruroon, at base sa obserbasyon niya ay namatay ang lahat ng mga ito sa labis na pagsusuka ng dugo. O paano, mga salbaheng hangal? Ako na ang magbabasa, kayo na bahala ma-stress, maraming salamat sa inyong pagsubaybay at hanggang sa muli nating pag-uugnay.